Ka-Express, may panibagong direksyon na pinag-uusapan ngayon tungkol kay Kai Sotto at ito ang maaring maging pinakamalaking pagbabago sa kanyang basketball journey. Matapos ang ilang taon sa Australia, Japan at NBA Summer League opportunities, lumalabas ang posibilidad na ang pinakamainam na daan para maabot ang NBA ay hindi agad ang professional leagues kundi ang pagbabalik sa American college basketball system. Ayon sa mga lumabas na ulat, pinag-aaralan ni Kai ang posibilidad ng paglalaro sa isang US college program bilang bagong hakbang sa kanyang development. At kung mangyayari ito, malaking pagbabago ito kumpara sa landas na una niyang tinahak nang piliin niya ang professional route sa halip na NCAA ilang taon na ang nakalipas. Ngayon, mas mature na siya bilang player, mas malakas ang katawan at mas marami ng international experience laban sa elite competition. So ang tanong ngayon ng maraming fans, eto na ba ang tamang timing? Well, kasabay nito, hindi rin nawawala ang responsibilidad ni Kai sa Gilas, Pilipinas. Inaasahan siyang muling maging mahalagang bahagi ng laban kontra New Zealand, isa sa pinakamalakas na koponan sa Asia-Oceania region, sa mga susunod na international windows kapag available siya. Ang kanyang presensya sa loob ay malaking tulong laban sa matinding frontline ng Tall Blacks. Gayunpaman, ang kanyang availability ay nakadepende rin sa kanyang career commitments at national team schedule. At alamin natin kung bakit maraming basketball observers ang naniniwalang maaring ang USNCAA route ang susi para muling mabuhay ang NBA dream ni Kai. Paano ito makaka-apekto sa kanyang career at bakit lalo pang naging mahalaga ang kanyang papel para sa Gilas sa mga darating na laban. Sa bawat yugto ng career ni Kai, isang bagay ang hindi nawawala, ang kanyang pangarap na makarating sa NBA. Mula pa nung teenager siya, malinaw na ito ang pangunahing layunin ng kanyang basketball journey. Pero hindi naging diretso ang kanyang landas. Sa halip na dumaan sa traditional na NCAA Division I route sa US, pinili niyang sumubok sa professional basketball sa Australia, pagkatapos ay sa Japan, habang patuloy ding nagsisilbi sa Gilas sa iba't ibang international competitions. Ngayon, tila umiikot muli ang usapan pabalik sa American college basketball. Ayon sa mga ulat na lumabas nitong mga nakaraang linggo, isa sa mga option na pinag-aralan ni Kai ay ang pagsali sa isang US college basketball program bilang panibagong hakbang patungong NBA. Hindi pa ito official na kumpirmadong desisyon, pero sapat na ito upang muling pag-usapan ng basketball community kung ito nga ba ang pinakamahusay na direksyon para sa kanyang career. Bakit mahalaga ang NCAA? Well, sa kasalukuyang basketball landscape, ang NCAA ang nananatiling pangunahing talent pipeline ng NBA. Halos bawat taon, malaking bahagi ng NBA draft ay nagmumula sa Division I programs. Dito nahahasa hindi lamang ang basketball skills, kundi pati ang exposure sa NBA scouts, advanced analytics, sports science, elite coaching staffs at mataas na antas ng competition gabi-gabi. Para kay Kai, may malaking advantage ang ganitong environment. Hindi na siya isang batang prospect na kailangan pang turuan ng fundamentals. Isa na siyang veteran international player na nakalaban na ng world-class competition. Ang maaari niyang makuha sa NCAA ay consistency, mas mataas na visibility sa mga NBA executives at pagkakataong may pakita ang kanyang improvement sa loob ng isang sistemang regular na sinusubaybayan ng mga NBA organizations. At isa pang mahalagang aspeto ay ang physical development. Sa mga nakaraang taon, malaki na ang ipinagbago ng katawan ni Kai. Mas naging matatag siya sa ilalim ng basket, mas mahusay gumamit ng kanyang haba sa depensa, at mas lumawak ang kanyang offensive skill set. Ang karagdagang isang season o higit pa sa isang elite college program ay makatulong upang lalo pang mapino ang kanyang laro bago muling sumubok sa NBA. Kasabay ng mga usaping ito, nananatiling malaking bahagi ng plano ni Kai ang Gilas. Ang mga laban kontra New Zealand ay kabilang sa pinakamahalagang hamon ng national team dahil sa laki, bilis at physicality ng Tall Blacks. Kapag available siya, inaasang magiging isa siyang pangunahing sandata ng Gilas sa interior defense, rebounding at rim protection laban sa isa sa pinakamalakas na koponan sa rehiyon. At ngayon, wala pang final na announcement tungkol sa magiging susunod na hakbang ni Kai. Pero malinaw na anumang desisyon na kanyang gawin sa mga susunod na buwan ay maaaring magtakda ng direksyon hindi lamang ng NBA dream, kundi pati ng kinabukasan ng Gilas Pilipinas sa mga darating na international tournaments. Kung titingnan ang kabuang larawan, ang posibleng pagdaan ni Kai sa US college basketball ay hindi lamang tungkol sa paglipat ng liga, isa itong strategic reset
na maaaring magbigay sa kanya ng bagong pagkakataon upang maipakita ang kanyang kakayahan sa mismong sentro ng NBA Scouting Network. Sa mga nakalipas na taon, napatunayan na ni Kai na kaya niya makipagsabayan sa professional level. Naglaro siya laban sa matatangkad at mas malalakas na import, nakaranas ng iba't ibang coaching systems at natutong mag-adjust sa iba't ibang estilo ng basketball. Ang mga karanasang ito ay hindi basta-bastang makukuha sa isang batang prospect na diretso lamang mula high school patungong college. Dahil dito, kung sakaling matuloy ang kanyang pagpasok sa isang US college program, hindi siya papasok bilang ordinaryong freshman prospect, papasok siya bilang isang mas mature na manlalaro na may international experience at may malinaw na pagkakakilanlan sa kanyang laro. Isa sa mga pinakamalaking benepisyo ng NCAA environment ay ang regular na exposure sa NBA decision makers. Halos bawat laro ng malalaking Division I programs ay sinusubaybayan ng mga scouts, executives, analytics personnel at player evaluators. Hindi lamang box score ang kanilang tinitingnan, pinag-aaralan nila ang body language, defensive rotations, communication, conditioning, decision-making at consistency ng bawat player sa buong season. Ito ang aspetong maaaring magbigay ng malaking tulong kay Kai. Sa halip na ilang pagkakataon lamang sa international tournaments o professional leagues, magkakaroon siya ng mas maraming laban upang ipakita ang kanyang development laban sa iba't ibang playing styles at iba't ibang klase ng opponents. At isa pang mahalagang factor ay ang modern basketball system na ginagamit ng maraming US college programs. Mas mabilis ang pace ng laro, mas maraming spacing, mas madalas ang paggamit ng pick and roll, mas binibigyang halaga ang rim protection, mobility ng centers at kakayahang mag-switch sa depensa. Ito mismo ang ilan sa mga katingiang matagal nang sinusubukang i-develop ni Kai. Sa offensive side, maaari pa niyang mapahusay ang kanyang outside shooting, passing mula sa high post at decision-making kapag dinodoble siya sa ilalim ng basket. Samantala sa depensa, lalo pa niyang mahasa ang timing sa shot blocking, defensive positioning at perimeter coverage laban sa mas maliliit pero mas mabilis na guards. Pero habang pinag-uusapan ang kanyang personal career, hindi rin nawawala ang mas malaking responsibilidad, ang Gilas Pilipinas. Kapag natapos ang kanyang club commitments at naging available siya sa national team, inaasahan ng maraming Pinoy fans na magiging isa siya sa pangunahing sandigan ng Gilas laban sa New Zealand. Hindi magiging madaling laban yon. Kilalang-kilala ang Tall Blacks sa kanilang physical basketball, mabilis na ball movement, disciplined execution, at kakayahang kontrolin ang rebounding battle. Sa mga nakarang international tournaments, ilang beses nang ipakita ng New Zealand na kaya nila makipagsabayan kahit sa mas mataas na world-ranked teams. At dito lalong magiging mahalaga ang presensya ni Kai. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento ang ginulat ng mundo. Don't forget to like and subscribe.